Tyron? Muli siya nitong kinayumas ng halik. Sa umpisa ng lalaban siya, ngunit unti-unti, tinutupok siya ng kanyang kahinaan. Di nga niya alam kung ang nainom niyang alak ang nagpapahilo sa kanya o ang mapapusok na manghalik ni Tyron sa kanyang buong katawan. Ni hindi nga niya namalay na kaubot-tubad na pala sila at nasa ibabaw na sila ng kama. Tila isang mabangis na hayop na mga sandaling iyon si Tyron na gustong namnamin bawat lilamnam ng kanyang katawan. Nagagalit siya ngunit mas nanaig ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa lalaking to. Parang hinihigop no ng kanyang kamalayan hanggang sa tila tuluyan na siyang mawalan sa kanyang sarili. Unti-unti tinugon na rin niya ng buong pananabik ang mapusok na mga halik na iyon ni Tyron. Napapaungol pa siya nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang puson. Bakit kahit nahihilo siya, malinaw na malinaw ang pakiramdam na inihahatid sa kanya ng lalaking to. Alam niya inaangkin siya ni Tyron ng walang halong pagmamahal and yet, eto siya at buong puso pa rin niyang ipinagkaloob dito ang kanyang katawan. Anong klase bang kabaliwan to? Nahihibang na nga yata siya sa labis niyang pagmamahal sa lalaking to. Galit na galit si Tyron kay Alondra and yet, maitatanggi ang pagnanasang nararamdaman niya para sa babaeng to. Bumaba ang kanyang mga labi sa pagitan ng mga hita nito at buong alabi yung sinupsob. Gusto niyang malaman ni Alondra na walang ibang lalaking maaaring magmay-ari ng katawan niya, kundi siya lamang. Hindi siya nagsasalita nang kinuha niya ang kanyang mga damit at nagmamadaling sinuot, saka nagmamadaling lumabas ng kwartong yon. Humupa ng init na nararamdaman niya, ngunit di pa rin humuhupa ang galit na nadarama niya para kay Alondra. Ilang beses tumunog ang kanyang telepono, ngunit hindi niya yon sinagot. Ngayon lang niya naalalang iniwan niya sa Jennifer. Bumangon siya at nagsuot ng damit, ni hindi niya na inayos yon. Nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto. Magulo ang kanyang buhok pero wala na siyang pakialam. Nakita niya sa pasilyo sa Jennifer. Kaagad siyang lumapit at yumakap dito. "Where have you been?" tanong nito. Hindi siya sumagot. "What happened?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya nang tila maramdaman nito na parang gusto niyang umiyak ngunit pinipigilan lamang na bumuhos ang emosyong nararamdaman. Kaya't hindi na lamang niya sinagot ang tanong nito. "Saan ka ba nanggaling? Bigla ka na lang nawala kasama ng babaeng yon?" Muli ay tanong nito. "I'm sorry." Hanos paanas lang nasabi niya sa dalaga. Ramdam niya ang pag-aalala ni Jennifer. Hindi ito deserve ang ginagawa niya. "I'm really sorry." Paulit-ulit pang sambit niya. Niyakap siya na mahigpit ni Jennifer. "Ano bang nangyari? Pwede ko bang malaman para hindi ako nangangapa at nag-aalala ng ganito?" Hinagod niya ang likuran nito. "Tyron, nagagalit ako sa sarili ko." Halos panas lamang nasambit niya kay Jennifer. Galit na galit. Kitang-kita ni Alondra na kayakap na mahigpit sa Jennifer kay Tyron. Umiwas siya ng tingin sa mga to at nagmamadali nang lumabas ng hotel. Tumawag na lamang siya ng taxi para maihatid siya sa bahay. Nasa sasakyan pa lamang, di na mapigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Ano lang ba siya sa paningin ni Tyron ngayon? Kailangan ba niyang magpakababa ng ganito? Nanliliit siya ngunit di niya maawat ang damdamin para dito. Kung alam lang niyang ganito kasakit na magiging bunga ng lahat ng mga kasinungalingan nila ng ate Almira niya, di na sana siya pumayag pa sa ganito. Kaya lang maaatim ba niya na pabayaan ng papa niya? Gulong-gulo na ang utak niya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Tumunog ang kanyang phone at nakita niya sa screen ang pangalan ng ina. Napakagatlabi siya dahil parang nahuhulaan na naman niya kung bakit siya nito tinatawagan. "Anak, kailangan ko ng pera." "Ma, pwede po bang bukas na tayo mag-usap tungkol sa pera?" Aniya at saka mabilis nang ini-off ang phone. Masakit na masakit ang ulo niya at sa ngayon ayaw niya nang madagdagan pa ang stress na nararamdaman. Masakit ang buong katawan ni Alondra nang magising siya kinabukasan. Naalala niyang muli ang nangyari sa kanila ni Tyron kagabi. Ilang beses siya nitong inangkin at buong puso naman siyang nagbigay. Tumunog ang kanyang phone. Napilitan siyang bumangon kahit ang balak sana niya. Matulog na muna maghapon. "Ma, alam niyo namang hindi ako makakahingi ng tulong kay Tyron." Nakikiusap na sabi ni Alondra sa ina nang humingi na naman to ng malaking pera sa kanya. "Please ma, tigilan niyo na ang pagsusugal ninyo." "Nangako ka sa akin, Alondra. Alam mo naman ang hirap na dinanas ko sa papa mo. Pagkatapos ngayon gusto mo ipagkait sa akin ang konting kalagayang nakukuha ko pagbabalasa ko ng mga baraha?" Sagot ng ina sa kanya. "Wala ka bang alahas na po pwedeng maisanla?" "Ma, naririnig niyo ba ang sinasabi ninyo?"
Nagtitimping sabi niya sa ina. Naiintindihan niyo ba ang mga posibleng mangyari kapag hindi niyo kontrol ang paggasta? Pero parang di nito narinig kahit ang mga sinasabi niya. Sa halip, pitila na nakot tong tumingin sa kanya. Kapag hindi mo ako pinagdilihensya ng pera ngayong araw na to, ako mismong pupunta sa bahay ng pamilya ni Tyron para isumbong tungkol sa inyo. Hindi ako nagbibiro, Alondra. Kailangan mong gumawa ng paraan para magkapera. Ma, alam niyo bang pwede tayong makulong kapag ginawa niyo yan? At alam kong hindi nananakot si Tyron. Wala akong pakialam. Basta gawan mo ng paraan ang kailangan ko. Giit nito sa kanya at mabilis siyang tinilikuran. Napakurap na sinundan niya ng tingin ang ina. Alam niyang hindi ito nananakot lang. Kilala niya ang ina, gagawin itong lahat ng mga sinabi sa kanya. Kasi hodang mapahamak pa silang lahat. Ang kinatatakot niya yung maaaring mangyari kay Tyron. As much as possible, ayaw na itong bigyan pa ng sakit ng ulo. Mas lalong ayaw niya na manganib pa ang lagay nito sa kumpanya. Kapag sinabi naman niya kay Tyron ang tungkol dito, tiyak na magagalit lamang tong lalo sa kanila. Hindi siya mapalagay. Tinawagan niya ang ate Almira niya, ngunit ayaw nitong sagutin ang tawag niya. Hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin niya. Sakto naman nakita niya tumutunog ang cellphone niya at si Miguel ang tumatawag. Nagdalawang isip siya kung sasagutin ba niya ang tawag nito or hindi. Sa huli, mas nanaig ang nararamdamang takot sa posibleng gawin ng ina kapag di siya nakapag-provide ng kaukulang halaga na hinihingi nito, kung kaya't sinagot niya ang tawag ni Miguel. Hello, Miguel? Kinabahan siya. Alam niyang hindi magugustuhan ni Tyron ang gagawin niya, ngunit ito lang paraang naiisip niya upang isalba ang reputasyon ng lalaki. Kilalang kilala niya ang ina. Hindi nito iisipin ang kapakanan niya or ni Tyron. Alondra, can we talk? Anang binata. I'm worried. Bigla ka nalang kiladkad ng kung saan ni Tyron kagabi. What happened? Gusto rin kitang makausap. May mahalaga sana akong sasabihin sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, anytime po pwede mo akong makausap. Pasensya ka na at wag sana tong makakarating pa kay Tyron. Hiyang-hiyang sabi ni Alondra kay Miguel. Nang magpakita siya dito para kunin ang perang hinihiram niya. Hiyang-hiya na ako sa'yo eh. Palagi na lang ikaw tinatakbuhan ko pag ganitong may problema ako kay mama. Baka isipin mo, sinasamantala ko ang kabutihan mo. Wala lang talaga ako matakbuhan. Matiim siyang tinitingnan ni Miguel, saka huminga na malalim. Hindi ko alam kung bakit kailangan mong protektahan si Tyron. Kung natatakot kang ipakulong kanya, don't worry, akong bahala sa'yo. Umalis ka na sa poder niya kung ganyang nahihirapan ka lang. Para ano? Para matanggal siya sa pagiging CEO ng... Iniisip mo bang yun ang habol ko kaya ako ginagawa to? Tanong ni Miguel sa kanya, saka siya napailing. Don't you get it, Alondra? Gusto kita. Sabi nito sa kanya habang huminga na malalim. Wala akong pakialam sa anumang posisyon sa kumpanya. Actually, hindi ako interesado doon. Tinutulungan kita dahil gusto kong mapalapit sa'yo. I'm sorry if I'm being selfish. I'm sorry kung ginagamit kong kahinaan mo, but damn, Alondra, ako nahihirapan sa ginagawa mong to. Bakit ka pumapayag na abusuhin ng mama mo? Bakit ka pumapayag na saktan ni Tyron? Hindi mo deserve na itrato ng ganyan. Tiningnan niya si Miguel. Hindi niya gusto ang gantong pakiramdam. Miguel, hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi awa ang nararamdaman ko to, Alondra. Sana nga naawa lang ko sa'yo para hindi ako nahihirapan ng ganto. Pero concern ako sa'yo dahil gusto kita. At ayoko makita ka nagtitiis sa tarantado kong pinsan. Tila nayayamot nang sabi nito sa kanya. Huminga siya na malalim. Maraming salamat kung mahalaga ako para sa'yo. Halos paanas lamang nasabi niya rito. Kahit anong paliwanag ng gawin ko, hindi mo maiintindihan ang mga dahilan ko. Sagot niya kay Miguel. Pero salamat sa pag-aalala. Itong pera na ito, last ng pangungutang ko sa'yo. Well. Talaga nga palang makapal din ang pagmumukha mo. May asawa ka ng tao pero nilalandi mo pa rin si Miguel ko? Sabay silang napalingon sa babaeng malakas ang boses habang nagsasalita papalapit sa kanila. Napatingin tuloy ang ibang diners sa loob ng restaurant na iyon. Rochelle. Nagulat pa siya nang bigla na lamang siyang sampalin ng babae. Stop it, Rochelle. Saway ni Miguel dito. Ito naman ang hinarap ni Rochelle. How dare you para lang ipagpalit ako sa isang babaeng may asawa na? Hindi ba ako kamahal-mahal, ha? Pipili ka na rin lang nagugustuhin yun pang may sabit? Singhal dito ni Rochelle saka umiiyak na tumakbo ng palabas ng restaurant. Nasa meeting si Tyron nang bigla na lamang sumulpot si Rochelle. This is emergency kaya kailangan natin mag-usap.
Wika nito sa kanya. If nakasarali na mga buhay nila sa sasabihin nito. Napilitan siyang tumayo at inutusan ng kanyang secretary. Ito na muna mag-take over sa meeting nila. Sinundan niya si Rochelle sa coffee shop sa loob din ng Stevenson's building. You have to see this. Anitong iniabot sa kanya ang phone at ipinalay ang isang video. Kanina lang yan, magkakasama si Miguel at ang asawa mo. Akala ko ba pinagbawalan mo ang asawa mong lumandi? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin niya maawat sa kikipagtalo kay Miguel? Hindi mo ba siya binabantayan? Sita nito sa kanya. Napatim ang kanyang mga bagang nang mapanood ang video ni Miguel at Alondra na magkasama sa isang restaurant. So, nakakipagtagpo pa rin pala si Alondra dito. Talagang hindi ito natatakot sa mga banta niya. Nag-init ang ulo niya. Tamang ang hinala niya. Si Miguel lamang ang inaakit ito para mahututan. Waring nagdidilim ang paningin niya. Mabilis din niyang ibinalik kay Rochelle ang phone nito. Ano? Wala ka bang gagawin? Hahayaan mo na lang ba ang dalawang iyon? Anong klaseng asawa ka na hinahayaan na lumandi sa ibang lalaki ang asawa mo? O baka naman hindi mo siya kayang paligayahin kaya naghahanap siya ng iba? Singhal nito sa kanya. Nabigla si Alondra nang pagdating sa bahay na kaimpake ng lahat niyang mga gamit. Nang tanungin niya si Yaya Flora tungkol doon, sinabi lang nito sa kanya na pinanalayas na siya ni Tyron sa loob ng pamamahay na yon. Yaya, hindi ako aalis hanggat di ko nakakausap si Tyron. Mangiyak-ngiyak na sabi naman niya rito. Pasensya ka na, ma'am. Ang sabi sa akin ni Sir pagdating niya, gusto niya wala ka na dito sa bahay. Halos paanas lamang nasabi ng matanda sa kanya. Bakas ang pagkalito at awa sa mga mata nito habang tinitingnan siya. Hindi ko nga rin alam kung bakit nang tumawag siya kanina, nagwawala sa galit. Ayoko naman na pati sa akin ay magalit siya. Matanda na ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta kapag pinaalis niya ako dito. Naiintindihan ko po kayo, Yaya Flora. Hayaan niyo, dito lamang po ako sa may gate at maghihintay hanggang sa makarating na ako. Ayoko lang umalis na hindi kami nagkakausap. Tumutulo ang luhang sabi niya rito. Tumango ang matanda at huminga na malalim bago tiningnan siya na matiim. Ano ba talagang dahilan at nagalit siya sa iyo ng husto? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Napahagulgol siya. Kasalanan ko po ang lahat? Di na nakatiis na sabi niya. Niloko namin siya. Parang wala sa sarili si Tyron habang nagmamaneho pa uwi ng bahay. Medyo nakainom na rin siya. Nang mapanood niya ang video na pinakita sa kanya ni Rochelle kanina, di niya na tinuloy pa ang meeting sa lahat niyang staff. Nagtuloy siya sa condo unit ni Jennifer at doon nagpalipas ang sama ng loob. Saka siya nagdesisyon tapusin ang palabasin ng ito ni Alondra. Nang mahamig ang sarili ay tinawagan kaagad niya si Yaya Flora na ilabas ang lahat ng mga gamit ni Alondra at wag na tong papasukin pa sa loob ng bahay. Hindi niya na ipiniliwanag kung bakit basta't ang sabi niya, madadama ito sa galit niya kapag inabutan pa niya si Alondra sa bahay. Kaya't habang papauwi, umaasa siya na hindi na niya aabutan pa doon si Alondra. Ayaw niya nang makita pa ang pagmumukha nito. Mas lalong ayaw niya nang magkaroon pa ng ugnayan kahit na kanino sa pamilya nito. Hanggang ngayon ay nakangatal pa rin na siyang pagpasok sa loob ng garahe ay makita niya si Alondra doon. Yamot na bumaba siya ng sasakyan. Why are you still here? Hindi ba't sinabi sa ni Yaya Flora na ayoko nang makita ka pa? Tyron, gusto ko muna magpaliwanag. Pwede bang pakinggan mo na muna ako? Umiiyak na sabi nito sa kanya. Nagtataka kung hawakan ang braso niya, ngunit mabilis na iyong ipinigsi. Paliwanag saan? Umaasa ka bang mabibilog mo na naman ang ulo ko? Shit, Alondra, hindi mo na ako mapapaniwala? Sigaw niya rito. Alam kong nagsumbong na naman sa'yo si Rochelle at aaminin ko sa'yo nakipagkita ko muli kay Miguel. Ang totoo, ayoko na sanang gawin yon, pero tinakot ako ni Mama na magsusumbong siya sa pamilya ko kapag hindi ko siya binigyan ng pera, kaya it's no use. Wala nang kwenta pa mga paliwanag mo. Now, would you please go away and stay out of my life forever? Bulyaw niya rito. Hindi niya pa narinig ang mga sinasabi nito. Nagdidilim ang paningin niya at ng mga sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding galit. Please, Tyron. Gusto kong bago tayo maghiwalay, malaman mo na yung sandaling magkasama tayo. Hindi ko napigilang mahalin ka. Bahagya siyang natigilan. Mahal kita, Tyron. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto.
Magpapaniwala ba siya sa babaeng to? Alam naman niya kung ano ang motibo nito kaya't yun ang sinasabi nito sa kanya. Napangisi siya. Ramdam niya ang tila punyal na gumuguhit sa kanyang dibdib habang nakatingin dito. God! Di siya makapaniwalang minsan ay naging bulag siya sa katotohanan. At gusto mong maniwala ako sa iyo, ha, Alondra? May pait sa tonong sabi niya. Tumawa siya ng pagak at saka naningkit ang mga mata. Umalis ka na. Bago pa tuloy ang magdilim ang paningin ko. Tyron, I said go away. At huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Magmula ngayon, tinatapos ko ng anumang kaugnayan sa buong pamilya mo. Bulyaw niya rito habang nangangatal ang kanyang mga kalamnan sa galit. Nagmarcha na siya papasok sa loob ng bahay. Halos pabalagbag pa niyang sinara ang pinto para maramdaman ito na kahit na kailan hindi na to welcome sa pamamahay niya. Dumiretso siya sa banyo, pinihit ang shower at saka parang nanghihina, tinapat doon ang buong katawan. Unti-unti siyang napaupo habang nakakayumos ang kanyang kamao. Galit na galit siya. Parang gusto niyang pumatay ng tao ng mga sandaling iyon. Ni sa panaginip hindi niya inaasahang mangyayari ang ganito sa kanya. Litong-litong utak ni Alondra habang hindi tiyak kung saan papunta ng araw na yon. Tinawagan niya ang kaibigan na si Alondra habang si Vanessa cannot be reached. Maging ang ate Almira niya hindi niya rin makontak. Nagtungo siya sa mall at naglakad na parang nawawala sa sarili. Di niya akalaing sa ganitong paraan magwawakas ang pagkasama nila ni Tyron. Hindi man lang niya napatunayan dito na totoo ang nararamdaman niya. Hindi pa pala siya handa sa biglaang paghihiwalay nila. Ang sakit. Parang dinudurog ang puso niya na waring bumabaligtad ang sikmuran niya. Di niya mawari ano ang gagawin. Muli niyang tinawagan si Vanessa dahil parang sasabog ang dibdib niya kung di niya mailalabas lahat ng sakit ng kaloobang nararamdaman. Di pa rin niya makontak si Vanessa. Sinubukan niya ang number ng ate Almira niya. Naka-off pa rin ito. Inis na inis nga siya sa sarili. Napapalingon sa mga nakakasalubong niya sa mall dahil hindi lang siya basta umiiyak. Humagulhol pa ako na tila ba nababaliw. Para talaga siyang babaliw habang iniisip na hindi niya na makikita pa si Tyron. Diyos ko, bakit niyo ako binigyan ng ganito kabigat na problema? Paulit-ulit na tanong niya. Papadilim naman nang huminto siya sa pag-iyak. Nangihina na umuwi siya sa bahay nila. Dinatnan niya ang ama na gumagapang sa sahig. Pa! Dali-dali niya tong tinuluyan na tumayo at inakay paupo sa wheelchair. Nasaan na po ba si Juliet? Bakit nag-iisa kayo dito? Pinauwi ko kasi may lagnat daw yung nanay niya. Sagot ng papa niya sa kanya. Nagulat siya dahil malinaw na tong magsalita. Umiiyak nang umiti ang papa niya. Pinipilit ko talagang makapagsalita na maayos para mapaliwanag ko naman ang sarili ko. Sinisikap ko rin makalakad para di na ako maging pabigat sa'yo. Alam ko kasi nahihirapan ka na. Pa, naiiyak na niyakap niya ang ama. Naiisip niya na kahit naman pala hindi maganda ang nangyari sa pagitan ni Tyron, at least hindi pa rin naman siya iniiwan ng Diyos. May mga magaganda pa rin naman na pangyayari ang pinagkakaloob nito sa kanya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo at walang kapatawaran ang ginawa kong pagtataksil sa mama mo. Masama lang ang loob ko na malaman kong nanlalalaki siya, kaya't sa ibang babae ko na ibaling ang sama ng loob ko. Nangunot ang noon niya. Unang nagtaksil si mama. Dinikot nito sa bulsa ang telepono. Naritong lahat ng mga ebidensya. Nakangatal ang kamay, kinuha niyang telepono. Di siya makapaniwala sa mga larawan, video at messages na nakita. Phone niya ng mama mo. Nakuha ko sa mga gamit niya nung lasing na lasing siya. Doon ko natuklasang matagal na pala niyang karelasyon ang isa sa mga empleyado ko. Nagsisikip ang dibdib niya habang binabasa ang pakikipagpalitan ng mga messages ng mama niya sa lalaki nito. Pati na rin ang mga videos nito habang nakikipagtalik sa kalaguyo nito. May petsa ang mga yon kung kahit alam niya, hindi nagsisinungaling ang papa niya. Halos mamatay na nga ako sa galit nang madiskubre ko ang mga bagay sa ayan. Hindi ko pinaalam sa inyo dahil ayoko masira ang pagtingin ninyo sa mama ninyo. Pero ayokong gamitin niya kayo para sa sarili niyang interes, kaya't napilitan akong ipagtapat sa iyo ang buong katotohanan. Nung questionin ako ni Almira tungkol sa kasalanan ko, hindi ko ipinagtatanggol ang sarili ko sa halip. Sinadya kong sa akin siya magalit para lang hindi maging masama sa paningin niyo o mama ninyo. Pero sobra na ang ginagawa niyang pagsasamantala sa inyo.
Hindi ko na kayang makita na binibilog niya ang mga ulo niya. Awang-awang napatingin siya sa ama. Hindi niya alam mas matindi pa pala ang pinagdaraanan nito kaysa sakit ng kaloobang nararamdaman niya. To think na napagsalitaan at nasumbatan pa niya ito ng mga masasakit na salita. Hindi ako perpektong ama. Malaki ang naging kasalanan ko dahil sa halip ayusin ko ang problema natin, mas lalo ko pang dinadagdagan. Patawarin mo ko, anak. Niyakap niya na mahigpit ang ama. I'm sorry, Papa. I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa inyo.